Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-recap. Sana po ay nasa maayos kayo na kalagayan, ito na po ang karugtong ng kwento ni Vlad ng Sora. Tayo na't simulan na natin. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating na sina Joseph Bezid at ang kanyang kabalyerong si Yeager sa teritoryo ng Dermar. Habang papalapit ang kanilang karwahe sa lungsod, tanaw na nila ang matotiyog na pader at ang mga watawat na iwinawagayway ng hangin. Napatingin si Yeager sa kanyang Panginoon at sinabi nito na nagmadali man daw sila sa kanilang biyahe, sulit naman daw ito. Ngayong gabi daw ay makakapagpahinga na sila sa loob ng lungsod imbes na sa tabi ng kalsada. Tahimik na tumingin si Joseph sa labas ng karwahe at sinabi nito na matagal na rin daw nang huli silang makarating sa Dermar. Maya-maya, napansin niya ang watawat ng isang kabalyero. Iyon pala ang sagisag ni Vlad. Bahagya siyang ngumiti. Inutusan niyang magsilbi kay Lady Alicia, pero hindi daw nito inaasahang mauuna pa si Vlad na makarating kaysa sa kanila. Napansin din ni Yeager ang watawat ni Vlad. Sinabi nito na iba na daw ang sagisag ng ating binata. Tumango naman si Joseph sa sinabi ni Yeager at sinabi nito na ang ibig sabihin daw, ay patuloy siyang umunlad bilang isang kabalyero. May bahagyang pananibik sa kanyang mukha habang nakatingin sa malayo. Sinabi niya na inaasahan niya daw na makita kung gaano nakatalas ang espada ni Vlad. Tuloy pa ni Joseph na nais niya dong makita kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng batang kabalyero mula noong huli silang magkita. Pagdating sa kastilyo ng Dermar, agad na tinanggap sina Joseph Bezid at Yeager. Makalipas ang ilang sandali, komportabling nakaupo si Joseph sa loob ng isang silid habang tahimik na umiinom ng tsaa. Sa kanyang harapan ay nakatayo sina Vlad at Yeager. Matapos humigop ng tsaa, tumingin siya kay Vlad. Tinanong niya si Vlad kung kalahating taon na daw ba mula nang huli silang magkita. Sumagot naman si Vlad na oo Lord Joseph. Tumango naman si Joseph at sinabi nito na marami daw siyang gustong pag-usapan. Pero bago daw iyon, may isa muna daw siyang gustong itanong. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Sinabi ni Joseph na bakit daw sa tuwing pumupunta si Vlad sa Dermar, ay palagi daw itong may kasamang problema. Tahimik lamang si Vlad. Nagpatuloy naman si Joseph at sinabi niya na sa nalalapit daw na digmaan, ang layunin daw nila ay palakasin ang ugnayan ng kanilang mga pamilya. Tuloy pa niya na pero ang nangyari daw ay nabasag nito ang pamana ng pamilyang Heinel na ipinagkatiwala sa kanya. Bahagyang yumuko si Vlad at humihingi ng tawad. Wala daw siyang may dahilan. Lumingon si Joseph kay Yeager at tinanong nito kung sa tingin daw ba nito ni Yeager na posible talaga daw ba ang ganitong bagay. Seryoso daw siyang nagtatanong at gusto din niyang malaman ang sagot ni Yeager, hindi niya daw maintindihan kung paano ito nangyari. Bahagya namang yumuko si Yeager at sinabi niyang ikinahihiya niyang hindi niya ito naturuan ng mabuti. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Vlad at tinanong niya rito kung ano daw ba ang problema. Nakarating daw ito sa dulong silangan ng kaharian, at napakarami daw nitong pinagdaanan. Napakarami din daw nitong natutunan, pero hanggang ngayon daw ay puro problema pa rin ang ibinibigay nito. Tuloy pa ni Yeager na kahit daw nadagdagan ang responsibilidad nito, ay hindi pa rin daw ito nagbabago. Tahimik lamang na nakinig si Vlad kay Yeager, alam niyang wala nang saysay pa ang magpaliwanag. Napabuntong hininga si Joseph habang minamasahe ang kanyang sentido. Sinabi niya na hindi na niya nga daw alam kung paano niya aaliwin si Lady Alicia. Labis daw siyang nalungkot sa nangyari. Tuloy pa niya na mahalaga daw kay Alicia ang pamana na iyon. Muling yumuko si Vlad at humihingi ito ng paumanhin. Sinabi niyang wala daw siyang may dahilan. Napabuntong hininga si Yeager at sinabi nito na isa daw itong tanga. Sabay tangka niyang sipain ang binti ni Vlad bilang parusa. Ngunit sa isang iglap, likas na nailegan iyon ni Vlad. Hindi man lang siya nag-isip at kusang kumilos ang kanyang katawan. Napatigil sina Joseph at Yeager. Pareho silang napatingin kay Vlad, halatang hindi nila inaasahan ang bilis ng kanyang reaksyon. Napangiti si Vlad kay Yeager. Napatanong si Vlad kay Yeager kung hindi daw ba dapat nataman siya sa sipa na iyon. Nanatiling nakatitig si Yeager bago sumagot, sinabi niya rito na sa tingin niya daw ay hindi. Lumapit siya at binitukan niya ang ulo ni Vlad sabay sabing tanga daw talaga itong si Vlad, sinira daw nito ang buong eksena. Sandaling natahimik ang silid, pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Yeager. Sinabi niya rito na maligayang pagbabalik, Vlad. Napangiti rin si Vlad at sinabi niya kay Yeager na salamat daw at nakabalik na siya. Sa kabila ng sermon at mga pagkakamali,
nanatili pa rin ang samahan ng guro at estudyante. Tahimik na pinanood ni Joseph ang dalawa habang muling humihigop ng tsaa. Sa pagkakataong iyon, hindi niya napigil ang mapangiti. Mukhang marami mang problema ang dala ni Vlad. Nanatili pa rin siyang parehong kabalyerong minsan niyang nakilala. Kinagabihan, tahimik na nakahiga si Alicia sa kanyang silid habang nakabaon ang mukha sa unan. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nangyari kanina. Sinabi niyang hindi daw dahil ipinahiram nito kay Vlad ang pamana. Ay pwede na niya itong sirain. Napabuntong hininga siya. Ang amber na ipinagkatiwala niya kay Vlad ay hindi lamang isang mahalagang kagamitan. Isa iyon sa mga pinakamatandang pamana ng pamilya Haino. Iniwan daw yun ng kanyang ama bilang alaala at simbolo ng kanilang angkan. At ngayon, wala na iyon. Habang iniisip ang nangyari, unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maitangging nasasaktan siya. Hindi lamang dahil sa nawalang pamana, kundi dahil isa rin itong alaala ng kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan siyang umupo sa kama at huminga ng malalim. Sinabi niyang hayaan na lang daw iyon, siya rin naman daw ang kusang nagbigay ng amber kay Vlad. At ayon sa kwento nito, nagamit niya iyon upang makabalik ng buhay. Kung hindi daw dahil sa amber, maaaring hindi na rin siya nakauwi. Unti-unting kumalma ang kanyang isip. Sinabi niyang palalampasan niya na lang daw muna iyon. Pagkatapos ay inabot niya ang liham na dinala ni Vlad mula sa kagubatan ng mga elf, ang Ashrina. Tahimik niya itong pinagmasdan. Napaisip siya na marahil daw ay mas mahalaga pa daw ang liham na iyon kaysa sa nawalang pamana. Ang mga elf ay kilalang umiiwas sa sangkatauhan at hindi sila basta-basta nakikipag-ugnayan sa mga tao, kaya ang isang personal na liham mula sa kanila ay may napakalaking halaga. Kung magagamit daw ito upang bumuo ng magandang ugnayan, mas lalawak pa daw ang impluwensya ng pamilyang Haino. Maingat niyang binuksan ang selyo ng liham. Sa sandaling mabuksan ito, isang napakalakas na mana ang biglang kumalat sa buong silid. Natigilan si Alicia. Napatanong siya kung ano daw ba ito. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang sigla, para bang nasa gitna siya ng isang malawak na kagubatan. Sariwa ang hangin at tahimik ang paligid, punong-puno ng buhay ang bawat paghinga. Hindi niya inaasahang mararanasan ang ganoong pakiramdam mula sa isang simpleng liham. Makalipas ang ilang sandali, may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang silid. Napakunot ang kanyang noo bago magsalita. Sinabi niyang saan daw nanggagaling ang hangin na iyon. Sarado naman daw ang lahat ng bintana. Lumapit siya sa salamin at tumingin sa labas. Sa malayong burol, nakita niya si Vlad na nakatayo sa tabi ng malaking puno kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Bahagya siyang ngumuso. Sinabi niyang talagang ginagawa daw ni Vlad na paboritong puntahan ang lugar na iyon. Kahit ganoon ang kanyang reklamo, hindi niya maalis ang tingin kay Vlad. May kakaibang katahimikan sa tanawing iyon. Sa ilalim ng malaking puno, marahang hinaplos ni Vlad ang ulo ng malaking puting espiritong ahas. Sinabi niya rito na matagal na rin daw nang muli silang nagkita. Masayang ikiniskis ng ahas ang ulo nito sa kamay ni Vlad. Halatang matagal na nitong hinihintay ang kanyang pagbabalik. Maya-maya, napansin ng ahas ang espada sa kanyang baywang. Ngumiti si Vlad at sinabi nitong ang espadang iyon daw ay regalo ng mga elf. Kasabay ng kanyang mga salita, lumitaw ang maliliit na espiritong naninirahan sa loob ng espada. Isa-isa silang lumipad at umikot-ikot sa paligid niya. Napangiti si Vlad at sinabi niya rito na sila pala daw ang mga espiritong nakita niya noon. Akala niya daw ay nawala na ang mga ito. Tuloy pa niya na sa loob pala daw sila ng espada na natili. Napansin ng maliliit na espirito ang malaking puting ahas, agad naman silang nagtago sa likuran ni Vlad. Takot silang sumilip sa napakalaking nilalang. Ngunit nang ngumiti ang ahas sa kanila, unti-unti silang kumalma. Nawala ang kanilang takot at hindi nagtagal, nagsimula na silang makipaglaro rito. Tahimik na pinanood ni Vlad ang mga espirito. Napuno ng tawanan at saya ang paligid, para bang isang mundong walang digmaan at walang alitan ang nagaganap. Samantala, mula sa kanyang silid, hindi nakikita ni Alicia ang mga espirito. Sa kanyang paningin, parang napakaraming alitaptap ang lumilipad sa paligid ni Vlad. Nagulat siya at napatanong kung bakit may napakaraming alitaptap sa burol na iyon. Wala naman dong mga alitaptap doon noon. Patuloy lamang na nakikipaglaro si Vlad sa mga espirito. Habang pinagmamasdan siya ni Alicia mula sa malayo, unti-unting namula ang kanyang pisngi. Naalala niya ang nangyari kanina at bahagya siyang ngumuso.
Ngunit hindi nagtagal, napangiti rin siya, sinabi niyang palalampasan niya na daw ang nangyari. Pero sa pagkakataong ito lang daw. Kinabukasan, nilibot ni na Joseph, Yeager, at Vlad ang kampo ng hukbo ng pamilyang Bezed sa labas ng Dermar. Habang naglalakad, nagsalita si Joseph. Sinabi daw ni Lady Alicia na palalampasan na niya ang nangyari. Saglit siyang tumingin kay Vlad. Pagkatapos ay sinabi niya rito na dapat daw nitong pahalagahan ang pagpaparaya ng Baroness. Tahimik naman na tumungo si Vlad at sinabi niya kay Joseph na opo. Nagpatuloy sila sa paglalakad bago muling nagsalita si Joseph. Sinabi niya kay Vlad na simula daw ngayon, ay hindi na daw ito opisyal na maglilingkod sa ilalim ni Lord Joseph. Tuloy pa ni Joseph na sa halip daw ay magsisilbi daw ito bilang kabalyero ni Lady Alicia. Nagulat si Vlad sa kanyang narinig. Tinanong nito kay Joseph kung maaari niya ba dong malaman ang dahilan. Mahinahon namang sumagot si Joseph at sinabi nitong ang hukbo daw ng banal na luklukan ay nakapwesto ngayon sa pinakasentro ng Hilaga. At hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nawawala ang pagdududa ni Obispo Pierce sa kanya. Tuloy pa niya na mas mabuti dong maging maingat at handa sila. Kung may mangyari man, hindi daw maaapektuhan ang buong plano nito. Tahimik na nag-isip si Vlad. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang nagsalita. Tinanong niya rito kung gaano naman daw katagal ang ganitong sitwasyon. Bahagyang ngumiti si Joseph at tinanong niya ito kung bakit. Tuloy pa niya na hindi daw ba nito gusto ang maging kabalyero ni Lady Alicia. Napangiti si Vlad at sinabi niyang hindi naman daw sa ganoon, mas gusto niya daw ang titulong Vlad ng Sora. Tuloy pa niya na hindi lang daw iyon isang titulo. Iyon din daw ang lugar na tinatawag niyang tahanan, pinagmulan, at pangalang gusto niyang dalhin. Tahimik na nakinig si Joseph. Nauunawaan niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Para sa isang kabalyero, ang titulo ay hindi lamang daw tungkol sa katungkulan. Isa rin daw itong simbolo ng kanyang pinagmulan at pagkatao. Tumungo si Joseph at sinabi niya rito na nauunawaan niya daw ang ibig sabihin ni Vlad. Ngunit sa ngayon daw, kailangan daw nitong masanay sa bago nitong tungkulin. Pinaalala niyang pinatawad siya ni Lady Alicia, pero hindi daw ibig sabihin noon ay nakalimutan na niya ang nangyari. Naging seryoso ang kanyang tinig. Tuloy pa niya na ang amber daw na nasira ni Vlad ay pamana ng nagtatag ng pamilyang Heinel, iyon daw ay isang bagay na hindi madaling mapapalitan. Natigilan si Vlad sa sinabi ni Lord Joseph. Hindi niya inaasahang ganoon pala kabigat ang halaga ng amber na iyon. Muling nagsalita si Joseph. Sinabi niyang kahit siya pa daw ang nagligtas sa Dermar, kailangan pa rin dong panag-utan ni Vlad ang nangyari. Tahimik na yumuko si Vlad at sinabi niyang nauunawaan niya ang sinabi ni Lord Joseph. Ilang sandali silang naglakad nang walang nagsasalita. Pagkatapos ay nagbago ang usapan. Tinanong ni Lord Joseph si Vlad kung kamusta na ba daw ang kabayo nito. Napatanong naman si Vlad kung sinwar daw ba ang ibig sabihin ni Joseph. Sumagot naman si Joseph na oo, tuloy pa niya na ang kabayo daw na iyon ay kilala sa ayaw makinig sa iba. Napangiti naman si Vlad at sinabi nito na mabuti naman daw siya, pero mukhang naiinip na daw ang kabayong iyon. Tuloy pa ni Vlad na matagal na daw itong hindi nakakatakbo ng malaya, para dong gusto nitong ilabas ang lahat ng lakas na naipon niya. Tumungo naman si Joseph at sinabi nitong mabuti naman daw. Tuloy pa ni Joseph na ang hukbo daw rito ang magtatanggol sa Dermar, pero hindi ibig sabihin noon na hihintayin lang nila ang kalaban. Huminto siya at tumingin kay Vlad. Sinabi niya rito na naghanda daw siya ng isang entablado, isang lugar kung saan makakatakbo sinwar ng buong bilis. Napatingin si Vlad kay Joseph. Hindi niya inaasahang may inihanda ito para sa kanya. Hindi nagtagal, huminto silang tatlo sa harap ng isang malaking tolda. Kakaiba ang disenyo nito, at hindi pa kailanman nakakita si Vlad ng ganoong uri ng tolda. Sa tabi nito ay may isang lalaking tahimik na nakaupo. Nang makita siya nito, bahagya itong ngumiti. Sinabi nito na matagal na rin daw nang muli silang nagkita. Naningkit ang mga mata ni Vlad. Ito pala ay si Aga, ang pinuno ng mga barbarian. Agad na sumimangot si Vlad pagkakita niya rito. Tinanong nito si Aga kung bakit daw ito naririto. Si Joseph ang sumagot at sinabi ni Joseph na dahil bahagi daw ito ng kasunduan na ginawa nila noon. Lalong nagtaka si Vlad sa sinabi ng kanyang Panginoon. Bahagyang ngumiti si Joseph at sinabi nito na magkakilala na sila pero ipakikilala niya pa rin ito kay Vlad ng maayos. Simula daw ngayon ay magiging magkakampi na sila ni Aga.
Natigilan si Vlad sa kanyang narinig at napatanong ito kay Joseph kung ano daw ba ang ibig sabihin ni Joseph. Tumayo si Aga at lumapit, iniabot niya ang kanyang kamay habang nakangiti. Sinabi niyang magpakasaya daw silang magwala sa digmaan, Strike Team Captain. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Vlad, hindi niya inaasahang ang susunod niyang tungkulin ay pamunuan ng isang strike team kasama ang mga barbarian. Magiging maayos kaya ang kanilang teamwork kasama ang mga barbarian. Ano kaya ang mangyayari sa nasabing digmaan? Yan ang ating aalamin sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan nito sana'y mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli mga ka-recap.